Hello mga kaparmer, welcome back sa ating channel LM Integrated Farming and Techniques. Magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon kung anong oras man kayo ngayon nanonood. Maganda talaga yung araw kasi yung ibinahagi ko sa inyo nung nakaraan, nag-spray tayo ng potassium humate dito sa lupa para yun nga mapapaganda yung lupa natin, mapapataba. Sabi ko nga noon, sana uulan para ma-absorb ng lupa yung potassium humate. Yun nga, kahapon sa hapon umulan. Hapon ba yun o tanghali? Mga alauna siguro. Yun nga, umulan malakas at saka nakaano talaga sa lupa. Ipupulverize na naman sana natin to, kaso ngayon nakikita ko yung texture ng lupa kahit hindi na. So sigurado yung ini-spray natin dito na potassium humate, kasi hindi naman yun nag-i-evaporate Kung may mag-i-evaporate man noon, yun lang yung tubig. Pero yung talaga, yung potassium humate hindi. Diyan lang yun sa lupa. Ay na-absorb na yun dahil na ulanan. Pwede na tayo hindi hindi na natin to ipupulverize kasi malambot na tong lupa. Yung texture ng lupa enough na, ganyan na. So kahit hindi na, at saka yung mga barang blocky pa, malambot na rin yun. Tsaka pag maulanan pa to, malulusaw na yan siya. At saka pagka magdadamo na tayo nito, paunti-unti yan siyang malulusaw din, mapupulverize. So enough na talaga yung texture ng lupa, pwede tayo magtatanim ngayon. Kasi na-absorb na yon ng lupa yung humic acid natin, yung potassium humate. Pagkatapos natin mag-seeding nito, kasi magsi-seeding na tayo ngayon, ito yung itatanim natin, yung Legacy F1 na variety. Spray na naman tayo ng potassium humate. Tapos mga 3 days yung Legacy F1 natin, unti-unti na yung lalabas. Madali lang kasi itong pipino mag-germinate. Kahit direct seeding, madali lang. No need nang patubuin yung ugat, diretso na, rekta na sa natin, lupa. Ito lang yung kagandahan sa ganitong paggagawa ng plat, mga kaparmer. Kasi pag araro ng kalabaw to, hindi mo magagawa agad to na pagkatapos mabungkal o maararo makapagtanim ka agad, hindi. Kasi ganito mano-mano, yung pinapala lang, binubungkal ng pala, pwede ka na magtanim pag maulanan ng malakas, pwede na yun. Saka dati na rin tong plat ng itinanim natin dito, yung pangalan nito, una ampalaya, nataniman pa to ng sili na labuyo, yung Superhit F1. Pagkatapos ng sili, nagtanim tayo ng talong, may pipino, tapos talong. Yun nga, pagkatapos nung huling itinanim natin na talong dito, nakapagpahinga yung lupa ng ilang buwan. Ngayon pipino tayo. Mas maganda nga sana kung inuna nito pagtanim yung ampalaya, pero parang diskumpiyado ako sa klima, baka hindi maganda yung ng panahon. Napapansin ko wala ganong bagyo sa taon na to 3 bagyo pa lang. At saka ngayon, dahil umulan ng malakas kahapon, di natin alam, baka pag hupa nung epekto ng bagyong Krising, baka magbabago yung panahon, tapos hindi pa tayo nakapagtanim, hindi pa nakalabas kasi pag mag seeding tayo ng pipino, pagkatapos noon init, mahirapan makalabas yung similya natin. At saka yung mangyayari niyan, dilig ka ng dilig, magkakaroon pa ng pagkabika ng lupa. Bika ang tawag sa amin yan yung parang sisiminto yung lupa. Hindi yun maganda sa tanim natin, kaya mas maganda nakauna na yung tanim, makapagdahon na. Susunod ng 10 araw may tunay na dahon na yun 10 araw
dapat may poste na tayo, kumpleto na tayo ng poste niyan para pagdating ng 14 na 14 days pagkatapos mag-seeding, dapat may trellis na tayo kasi yung mga 10 trails niyan unti-unti na yung kakapit. Kaya dapat accurate tayo basta, lalo na basta magpipino. At saka yung mga kaparmer, yung pagtatanim natin nito, yun nga yung sinabi ko kanina, dahil hindi tayo dalawa yung paraan ng pagtatanim ko ng pipino. Pag once naka plastic mulch, single seeding lang ako, pero 30 cm lang yung distansya. Pero kung hindi nakapa plastic mulch, gaya nito, open lang tayo, open soil lang, tigdadalawa yung seeding ko, pero yung distansya niya is 50 to 60 cm. Yan ang magkaiba. Mas maganda sana yung naka plastic molds, pero na sa panahon, wala akong stock na plastic molds, kaya yun, open lang tayo. Okay, yun lang muna mga kaparmer, kasi umpisa na ako magsiseeding nito. Update na lang ako sa susunod ng mga araw kung ano pang gagawin natin nito, kasi yun nga sinasabi ko kanina, pagkatapos ko mag-seeding nito, spray na naman uli ng humic acid para pag maulan na naman, absorb na naman yung sa lupa. Okay, yun lang muna mga kaparmer. Kasi sa susunod, laging tatandaan, magsasakang may alam, maginhawang buhay, ngunit huwag lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat.